Alright, and here we go sa ating part 4 ng WooCommerce full course natin. So dito guys, tuturuan ko kayo kung paano nagpa-function ang WordPress. So napaka-simple lang, no? Papakita ko sa inyo para kapag magha-hands-on kayo dito sa ginagawa natin, hindi na kayo malilito. Alam niyo na kung paano gamitin yung WordPress. Okay, at para sa recommended web hosting natin, syempre, inire-recommend ko sa inyo yung Hostinger. Syempre, ito yung gamit natin dito sa VA for Ecom course natin. So, sa Hostinger kasi mabilis, secure, at saka affordable. No? Kayang-kaya kung gusto nyo mag hands-on, so pwede kayong mag-avail ng Hostinger at meron pa tayong additional na 10% discount para sa plan na bibilhin ninyo. So, ilalagay ko yung link sa description or magpa-pop up dito sa screen natin yung coupon code natin. So, pwede nyo gamitin to para makapag hands-on kayo, masundan nyo kung ano yung ginagawa ko dito sa WooCommerce. Okay, so para makapunta tayo sa WordPress, so syempre dito tayo sa homepage natin, sa web hosting natin, sa Hostinger, tapos pupunta tayo dito sa websites. Click natin yan, tapos pupunta tayo dito sa ginagawa nating website. Yan, so punta tayo dito sa right side, makikita nyo rito yung WP admin. So ito yung i-click natin. So click natin yan, tapos automatic yan, nadadalhin niya na tayo dito sa WordPress. Yan. So, ito na yung pinaka-admin panel natin. Okay? Dito natin makokontrol yung website. Dito natin madidesign yung website. So, dito iisa-isahin natin para maintindihan nyo kung ano ba yung mga nakalagay dito sa gilid ng WordPress. So, umpisahan natin dito sa dashboard. So, ito yung onboarding ng Hostinger, mga tools, mga Hostinger reach, tapos meron pa tayo makukuha dito ng mga plug-in ng Hostinger para mas bumilis yung website natin. Okay, so dito, unahin natin dito sa dashboard. Dito sa dashboard, dito natin makikita lahat ng mga nangyayari sa website natin. Yan, makikita nyo rito kung magkano yung pumapasok na sales. Yan, makikita natin dito yung mga plug-in na in-install natin, no? Kagaya ng mga WooCommerce, kung meron siyang bagong update, kagaya ng mga Elementor. So makikita natin yan dito sa dashboard. Yung mga hindi natin kailangan na pwede naman natin siyang ma-delete. Okay? So dito nyo makikita yan sa dashboard. Pero sa akin, hindi ko naman masyadong pinapasyalan tong dashboard na to kasi nga nag-notify naman na kailangan natin mag-update dito sa plugin sa ilalim. Yan. Magkakaroon yan ng number 1 kagaya ng nandito sa payment. So pagdating dito sa payment, sa ibang video natin yan ituturo. Pero dito rin sa course na to. Okay? So pagkatapos ng dashboard, dito naman tayo sa Elementor. Yan, sa Elementor, dito natin makikita yung mga update niya. So, meron din sila ritong mga ino-offer, no, na mga pang pro plan. Kung gusto mo mag-upgrade, pero libre lang naman yung Elementor. Para sa akin, hindi mo naman kailangan mag-upgrade. Okay, so okay na yung drag and drop na lang yung gagawin natin dahil nga e-commerce website lang naman yung gagawin natin. So, pero meron sila ritong mga ino-offer. Yan, mga free, yan, may mga trial para mas mapadali yung paggawa natin ng website. Okay, dito yan sa Elementor. So, hindi nyo naman lahat yan bibisitahin. Okay, so halimbawa, dito naman tayo sa pangalawa, yung post na to. Dito kapag yung website nyo ay may blog post, so dito kayo magke-create. So pag kinlik nyo yan, yan. Tapos dito pwede ka nang mag-add ng post na gagawin mong blog dun sa website mo. So dahil nga dito sa e-commerce, wala naman tayong blog post dito sa website natin. So hindi na rin natin kailangan na gumawa ng post sa blog. So kagaya nito, bibisitahin natin yung website, visit store. So eto siya. So meron dito nakalagay, no, blog post or yung blog. Yan, dito sa navigation. No? Dahil nga wala tayong ganon, so hindi naman natin napakikialaman yung blog post na yan. So dito sa media, dito natin i-upload yung mga photo na ina-upload natin dito sa website natin. So once na nag-upload kayo ng photo rito, to dito siya papasok sa media. Video, yung mga picture, so dito siya papasok. Pwede kayong mag-upload dito ng sabay-sabay. Okay? Makikita nyo yan dito. Add media. Yan, pwede kayo rito mag-select file. Halimbawa, yung logo natin, yan, pwede nyo i-double click para ma-add yung logo natin dito sa pinaka-website. Eto siya, no? Ayan, na-add siya rito. Ngayon, kung i-delete nyo siya, click nyo siya ng ganyan, tapos dito sa pinaka-ilalim, so makikita nyo dito yung delete permanently. Tapos click natin yung okay. Okay, so ito yung gamit ng media. Okay? So dito naman sa pages, nandito lahat ng pages ng website natin. So, click natin yung pinaka-website natin, no? Halimbawa, pupunta tayo sa New Arrival. Ayan, New Arrival. Tapos, ito yung pinaka-landing page ng New Arrival na pwede rin natin itong mai-edit sa Elementor. Diba? I-click lang natin yung Edit with Elementor. Pwede na natin mapalitan yan. Yung color, ng background, itong text na nandito sa unahan.
Yan, tapos etong mga nakalagay dito, pwede natin siyang i-copy, pwede natin siyang i-edit gamit yung Elementor. So etong page na to, ito yung new arrival page. Kaya makikita nyo rito yung pinaka-log niya nakalagay new arrival. So dito sa landing page, pag kinlik natin itong pages, yan, pag in-scroll down natin, makikita natin dito sa mga pages na to, ayan, my account, home, contact, checkout, ito yung new arrival. Ayan, new arrival. Yan. So, dyan natin siya makikita. Dito tayo magke-create ng page. Kung gusto natin maglagay ng blog post, pwede tayo mag-create. Yan o, add page. Tapos, pwede tayo mag-create ng page para ma-add dito, no, sa website natin. So, nandito lahat ng control sa WordPress. Okay? So, halimbawa, no, ito yung best seller. Tapos, ito yung sales. Tapos dito sa shop, may drop-down menu. Lahat yan makikita natin. Bestseller, sales, contact. So, pag tinignan natin dito sa pages, ayan o. Bestseller, ayan, andito yung contact. Ayan, andito siya. Home, my account. Makikita natin lahat yan dito sa pages. Okay? Kumbaga, konektado yung lahat ng mga nandito sa gilid dito sa website natin. Okay? Sa comment, syempre, dito natin mababasa lahat ng comment doon sa mga products na nakikita nila sa website. Kasi once na halimbawa, bumili sila, tapos naglagay sila ng feedback, so dito natin makikita yan. Kung may bagong comment, magkakaroon siya ng number dito. Kagaya ng nasa payment, yan. Magkakaroon siya ng number 1, number 2, ibig sabihin may nagko-comment sa mga post na ginawa nyo dun sa e-commerce store ni client. Okay? Next natin, itong WooCommerce. Siyempre, sa WooCommerce, dito tayo sineset up to. So, iibahin natin yung video ng WooCommerce at saka ng payment dahil medyo mahaba na kung ituturo ko sa inyo. Pero sa WooCommerce, dito natin makikita, ayan, yung mga orders. Yan, customers, dito tayo maaagawa ng coupon code. Dito tayo maaagawa ng reports, settings, tapos ano yung status ng WooCommerce natin. So, halimbawa, pag kinlik natin yung orders, may lalabas dito na information ng bumili. Ando doon na yung payment na ginamit niya, pangalan niya, address niya. So, makikita natin yan dito sa orders. Tapos sa customers, makikita nyo, once na may mag-sign up, halimbawa, nag-member sila sa website, kumuha sila ng account. So, makikita nyo yan dito sa customers. Tapos dito naman sa coupon, yan, dito tayo maaagawa ng coupon code. Ano yung gusto nating coupon? Mag-a-add tayo ng 10%, 20%. So, ituturo ko sa inyo yan kapag mag-a-add na tayo ng products sa website natin. Okay? So, next natin sa WooCommerce, ito na yung products. Yan, makikita nyo na yung all products. Pwede kayong mag-add ng product, category, brand. Yan, andito siya lahat. Pag kinlik natin tong all products, yan, makikita nyo na lahat ng mga nailista nyo na product na available na sa website natin na pwede na siyang bilhin. Kagaya na ito, no? Punta tayo dito sa sales. Yan, makikita natin yung mga sale dito, no? Pag nag-add to cart sila, halimbawa ito, Chic Midnight Velvet. Hanapin natin siya dito sa all products. Cheap o Chic, no? Chic Midnight Velvet. Ito siya, oh. Chic Midnight Velvet. So, dito natin siya ma-edit. So, kung ano yung product na nakita natin dito, dito natin siya ma-edit sa product. Kung gusto nyong baguhin yung title, gusto nyong baguhin yung price, pupunta lang tayo dito sa product, hahanapin natin yung pinaka-title niya, tapos pwede na natin siyang ma-edit. No? Pwedeng quick edit, pwedeng edit. Yan. So, dito yan makikita sa product. Kung mag-add ka naman ng bagong product, syempre, add new product. Or meron naman siya dito sa pinakataas, no? Yan, add new product. So, dito natin yan makikita. Dito tayo makakapaglista ng product. So, sa paglilista ng product, iibahin naman natin siya, no? Para matutunan nyo step by step kung paano yung tamang paglalagay ng product kapag WooCommerce ang gamit nyo. So, next naman natin ay yung payment. Siyempre, iibahin natin yung video nito dahil nga konektado to sa WooCommerce. No? Pagdating sa payment, yan, konektado siya sa WooCommerce. No? Pag pinipindot nyo yung payment, bumabalik siya sa WooCommerce kasi dito natin isi-set up yung payment. Okay? So, ganun lang yan. Pwede tayo mag-install ng WooCommerce na mag-accept siya ng PayPal. Pwede naman tayo mag-install ng PayPal or mga third-party na plugin na compatible sa WooCommerce. Okay? So, kagaya nung sa website natin, no, yung Sendit. Sa mga nag-subscribe sa inyo sa va4ecomcourse.com, makikita nyo na yung payment merchant na gamit ko ay Sendit. Okay? Yan. So, sa analytics, ito maano na to, no? Yung mga ilan yung bumibisita sa website nyo, yung revenue, mga products, variation. Dito natin yung makikita sa analytics kung
ma-view ba yung product, yan, magkakaroon siya ng graph dito, no? Kung maganda ba yung sales mo ngayong month. So, hindi naman natin na masyadong gagalawin to kasi nga, automatic na to, no? Kapag may nangyayari na sa website natin, nag-interact na yung mga audience natin, mga customers natin, so magkakaroon na ng analytics yan. So, dito sa marketing, pwede tayong gumawa ng email marketing. Yan, dito yan. Sa appearance, dito tayo namimili ng themes, nagko-customize ng website natin, nagde-design. So, dito yan sa appearance themes. Siyempre, tinutur ko muna kayo dito sa WordPress para alam nyo kung ano yung mga nasa gilid niya, no? Para hindi kayo malito kapag nag-hands-on kayo. Okay? Sa plugin, dito naman tayo nag-install. And kapag meron tayong mga plugin na gustong i-add, halimbawa sa payment, dito natin siya i-install para makonect siya. No? Halimbawa, yung gagawin natin sa mga susunod na video natin, konektado siya dito sa mga sinasabi ko. Okay? Kaya dito, explore lang natin itong WordPress. So, mag-add tayo ng payment method gamit yung plugin na compatible sa WooCommerce. No? Ituturo ko yan dito sa inyo. Dito sa course na to. Okay? Yan. So, sa users, makikita mo lahat ng mga users na nag-sign up sa website mo. Tapos mga tools, settings na hindi naman na kailangan to. No? Kumbaga, hindi naman siya na ganun ka-importante para kung magsa-setup ka ng e-commerce store, hindi naman na natin to masyadong binibisita. Okay? Sa settings, ito yung solace natin. Ito yung website kung saan tayo kumuha ng theme. Okay? So, ganun lang siya. No? Kung mag-add tayo ng product, punta tayo sa product, tapos add new product. So, ganun lang. Ngayon, ang susunod na gagawin natin sa part 5, magde-design tayo ng website natin. Dito sa nakikita nyo sa gilid, dito tayo sa appearance magpo-focus kasi dito yung control kung paano dinedesign yung website. So, yan yung gagawin natin sa part 5. So, dito sa WordPress, madali lang naman siya, no, kung hindi naman lahat to lagi yung kakalkalin araw-araw. So, meron lang ditong mga importante, no, na doon kayo magpo-focus sa mga halimbawa sa comments. Kapag may nagko-comment dyan, may nagtatanong sa pages, sa media, tapos dito sa products. Tapos kapag na-setup nyo na naman yung website nyo, hindi nyo na kailangan na laging na pasyal dito sa appearance. Okay? So, kapag na buo na natin yung website, magpo-focus na lang tayo sa media at saka sa products kung ano yung mga i-add natin na product sa website natin. So dito, no, madali lang namang gamitin tong WordPress. No? Ito lang yung pinaka-admin panel natin. Parang sa Shopify. No? Kapag nag-add tayo ng product, add product lang tayo. Nasa admin panel tayo pero ang madalas na ginagalaw natin yung add product lang. Paggawa ng collections. Okay? So ganun lang din dito. Pareho lang sila. So ayan yung WordPress dito sa WooCommerce. So dito sa pinakahuli natin, no, dito sa Hostinger, nakikita nyo to sa taas, no. Dito makikita nyo naman dito kung ano na yung mga kailangan yung gawin, no. Halimbawa makikita nyo dito, no, set up your online store. So add domain, claim your free business email, tapos enhance your website with plugins. So kailangan ma-check natin lahat ng mga to. Okay? Hindi kayo malilito kung meron kayong makakalimutan kasi meron siyang checklist dito kung ano yung susunod na gagawin ninyo. So, ito yung pupunuin natin, no? Itong create site with AI, dahil nga nakapag-create na tayo ng website, okay na to. Dito na tayo sa setup ng online store. So, sa part 5 natin, magde-design na tayo ng website para mapakita ko sa inyo kung gaano kagadali gamitin yung WordPress Elementor na drag and drop lang yung gagawin natin sa website. Okay guys, so sana nakatulong sa inyo yung video na to. Sa part 5 natin ay tuturuan ko kayo kung paano i-design yung website natin gamit yung Elementor dito sa WordPress sa WooCommerce na ginagawa nating website. So sana nakatulong sa inyo yung video na to. So proceed tayo sa part 5.